welcome to another episode of Slumbox Series with Liza De Castro, ang bagong Pirena at Isala sa Encantadia ngayong 2016. At nandito siya, kasama natin ang mga vloggers. Ito muna. Party sa bus! Party sa bus. Anong oras mo lang? So, handa na si Liza para sagutin ang ating mga Slumbox questions. So, are you ready? Yes, Okay. Ready. Okay, question number 1. Define love. Love is like a rosary. It's full of mystery. Wow! And sometimes you can't explain mystery. So why define love? Okay. Lalim, grabe. So, From my own experience yan. Hugot! okay, move on tayo sa question number 2. Name, define life. Life is full of surprises. And it's up to you what you want to happen with it. Yeah. Ay, okay, next. What inspires you right now? Beautiful people. Kasi syempre for my role, I have to stay fit. So inspiring yung mga katawan ng Victoria's Secret models. Inspiring sa akin yung show na Arrow. So yun, I've been watching Arrow. Tapos Game of Thrones ulit, rewatching. So it's like a review of the past episodes and yung mga characters. Sige, follow kasi no. Sino yung favorite Game of Thrones and Arrow character mo? Ako si Arya. Arya Stark. Oo, si Arya Stark. Tapos, Oliver Queen talaga eh. Kasi, di ba beautiful people nga, Yes. yung body. Yes, that's Yung, at saka every time na may training talaga siya na eksena, yung Naka-shirtless. shirt na siya, tapos yung tipo umaakit siya dun sa parang ewan ko ano tawag dun sa steel bars. Bars. steel bars na yun. Hindi ko alam kung ano tawag sa workout niya, pero yun yung workout na tipong, wow, paano nagagawa ng tao yun? So, na-try mo namang mag-ganon na workout. Yung umakyat nga lang yung sarili ko dun sa steel bar, hindi ko kaya. Yung pang yung steel bar yung inaakyat. Wow. Okay. Galing niya. Okay, next question. Favorite song of the year? Favorite song of the year? Favorite ko yung bago ngayon ni Nicki Minaj, saka ni yung kumanta ng It's Just Me, No Broken Heart. Ah, okay. Yun yung si No Bibi. Broken Heart. Ayan, Bibi Rexha. Wow. Naalam ko darating soon. Yes. So, Next week. ngayon, No Broken Hearts. Chill lang tayo. Kanta lang MTV. tayo ng sorry kahit sa blind. Okay, next question. Favorite movie? Favorite movie? So, ngayon, Civil Wars. Civil War. Yung huli kong napanood, di ba? Luma. Ang luma ngayon. Uma-action talaga. Ganun talaga yung level ng mga pinapanood ko ngayon. Mga ma-action. Para pang inspire din. So, makikita din natin siya in action as Pirenas Encantadia. So, ito, favorite food? Lahat. As Talaga? in lahat. Kasi may mga times na, syempre, kinokontrol mo yung food mo, kung ano yung kinakain mo. So, may mga times na for ilang weeks, saging na saba, kamote, itlog na boiled lang, tapos chicken breast, gano'n. Tapos, kapag natapos naman yung week na yun, lahat ng maisip ko, lahat ng comfort food, pizza, pasta, Japanese food. Ngayon nga, nilulook forward ko pa na itry yung drinks sa resort ngayon. So, ayun yung lahat talaga ng At least, na-try niya lahat. Oo. Walang No regrets. Okay, next. Okay. Pinaka-pilyong moment. Yung moment. Siguro, hindi ko pa rin makakalimutan yung dare ng isang friend ko before
before pa to, mga siguro 10 years ago na to, tumutugtog yung pupil sa stage. Parang Earth Day jam yun. Tapos since nag-guest kasi ako sa isang pupil music video, yung Disconnection Notice, kinanta nila yon live. Tapos sabi nung friend ko, sige nga, dare kita, pagka tinugtog nila yung Disconnection Notice, punta ka sa stage, tapos sayaw ka kung ano yung ginawa mo sa video. Sabi ko, ha, seryoso ka ba? Ang daming mga tao, yung tipong formal event siya. Hindi siya yung gig lang na kung ano-ano lang. Tapos, wala lang, parang YOLO! Oo, yung naisip ko lang, once in a lifetime. Sige, gawin ko na. So, nung dinagdag nila yung Disconnection Notice doon na live, punta ako sa stage. May video ba yun? Wala yan. Pero alam ko, naka-televised yun. Kasi in-air yun sa GMA eh. So, parang, yun, yung isa ka mga, sige, gawin mo na. Once in a lifetime lang yan, YOLO. Okay, next. Perfect lazy moment. Nasa bahay lang talaga, nanonood ng Netflix. Tapos nagdi-discover ako ng mga, it's either Netflix or iFlix. Tapos, YouTube. Tapos yun pala, minsan kapag hindi ako nakakalabas ng bahay at nakakapag-workout, tumatakbo ako sa bahay. May treadmill ako doon. Tapos sinet up ko yung treadmill ko nasa harap yung TV para hindi ko namamalayan na nakakaisang episode na pala ako. Tapos nakaka 3 or 4 kilometers na rin ako. Kasi yung isang episode parang nasa 45 minutes eh. Usually, ganun lang din yung takbo ko eh. 45 minutes. Magandang yan nanonood ka na, nagiging fit ka pa. Oo. Tapos updated ka pa sa mga current events. Okay, next. Shows or series ang damong pagpuyatan? Yung nasabi mo na is Game of Thrones at saka Arrows. Ngayon, ang daming pwedeng umpisahan eh. Pero ang challenge lang nun yung tapusin eh. Kasi sinimulan ko rin yung Jane the Virgin. Tapos hindi ko naman natatapos lagi. Tapos meron pang bago ngayon, The 100. So, yun lang. So far, Game of Thrones yung pinaka talagang puyat ako. Puyat ako dun. So, na-meet mo ba si Hodor? Oo, may picture kami! May picture kami ni Hodor! Kasi anong toy ko. So, merong isang room doon. Tapos sabi ng PM namin, gusto mo ba kumain? Kasi nandun din yung mga kasama din sila Hodor, tsaka sila yung mga iba pa sila Superman. So, ito yung ayun, meron din kami picture ni Mario Maurer. Wow! Ayun no, nice. Hold the door! Hold the door! Wow. Gusto, natatempt nga ako na mag-piggyback ride. So, parang si Bran. Ito si Dean Cain. Dean Cain. Yung Superman ng 90s. Throwback, ayan. Sobrang lahat sila very accommodating. 90s pala siya. Tapos, ito pa yung nakakatawa. Ito yung story nitong picture na to. Di dumating si Mario. Di nasa isang table kami. Tapos, syempre, entourage. Ayun na si Mario. Gumano talaga. Tapos sabi ni Direk Mark, Daisa, isa kang sangre. sabi ni Direk Mark, saka kapag naka-costume na kayo, sila na magpapapicture sa'yo. Control ka lang dyan, huwag ka masyadong magpakita ng ganyan, ng kilig. Sino ba? At saka sino ba yan? So parang pero yung mga boys, supportado ako. Sige, Glyza, papapicture ka ba? Sila Rocco, sila Carlo, sila Pancho. Tapos lumapit na. Tapos nakipagkilala. Tapos pero after na akong kamayan. Pero nung lumapit siya, syempre kinamayan niya ako. Parang ako yung, hi. Tapos tumingin ako sa mga friends ko. Sabi pa ni Rocco, pero guys, iba talaga yung tingin na sa'yo eh. Parang sa'yo
sa'yo yung pinakamatagal na stare eh. Yung tagal ng shake hands niya kasi inintroduce siya sa akin pero sa'yo pa rin siya nakatingin. Wala, ganyan eh. Hindi ko naman ako ng false hopes. Okay na ako. Masaya na ako na may picture kami. So, abangan ba natin na panawagan na to, Mario Mauer, balik ka na sa Pilipinas. At saka sinabi ko kay Direk Mark talaga, Direk, wala ba talagang love team si Perena? Oo nga, no? Baka pwede siya eh. Oo, galing sa ibang mundo. Diba? O since pupunta naman siya dito at willing naman siyang makipag-work sa mga ibang artists. Diba? Expand your horizons. Sabi. Saka ano naman eh, Enchan. Kasi may isang nag-visit din sa amin from Game of Thrones. Ay, si The Mountain. Si The Mountain. Tapos talagang sinerge ko, oo nga no! Yung first season, parang mga first few episodes na nandun siya. Siya nga yun. Parang kinoconsider siya ng production to be a part of Encantadia. So hopefully, if ever makakalaban kami or makakakampi kami na sobrang takas ng tao. Crossover no Game of Thrones. So, oo nga ba ako? For that. Encantadia meets GOT. GOT. Scott Encantadia. Yan. Kasi nga, syempre, kapag naman may ibang nagtanong na, ano ba yung abangan, ano bang bago dito sa Encantadia? Ay, abangan nyo, may crossover. Magaganap. Maraming mga bagong characters na hindi lang galing sa Pilipinas, guys. Galing sa Winterfell pa. Hindi, pero di ba kasi yung similarities ng Game of Thrones, considering na 11 years ago yung yung Encantadia. Sabi nga ng production manager namin, or producer namin, yung Game of Thrones na yun, ginagaya lang tayo na yun. Oo nga! Kasi may mga kingdoms, may similarities talaga. So, hindi malabang mangyari yan. Yun ang gusto namin mangyari. Parang ganito na yung level ng Game of Thrones na sa Encantadia magkapag-. Yes, global na po ang Encantadia ngayon. Okay, so we're down with our last two questions. So, ang isa is, bagay na handa mong pag-ipunan. Travel talaga. Travel. Oo, yun yung isa sa mga inspirations. Doon ako kumukuha ng inspiration. Any travel, anong destination na dream mo? Europe. Well, this year, punta kami ng London. Wow. Ay nga, GOT nga sila. So, diba? Sa mga kingdoms. Tapos si Harry Potter. Ay. Harry Potter! Harry! Baka malay mo, ma-recruit ko rin siya dito. Oo, diba? kasi may magic. Oo, may mga incantasyon. Saka may mga pa-spell. Ay. Why not? All-star ka. Oo, di ba? Pangaliw. Okay, final question. Top 3 bucket list. Mag-travel around the world. Ma-meet si Johnny Depp. Tapos, pumunta sa outer space, sa Mars. At makita ko, di ba kung mag-bucket list ka lang, yung tipong, ano mo talaga, malay mo magkatotoo. Pero hindi malabang mangyari. Gawin natin, baka mali, Encantadia sa Mars. Sabi nga nila kasi, di ba, pwede na nga daw, tirahan. Malay mo kasi, di ba, global warming na yun. At saka, yung pinapanood ko pala, yung The 100, parang, ang story niya, yung Earth parang sobrang saturated na siya ng pollution na hindi na siya pwedeng tirahan ng mga tao. So, nag-evacuate sila sa ibang planet. Tapos, after 100 years or so, bumalik ulit sila sa Earth. So, malay mo. Grabe, ang dami natin napuntahan ng mundo kay Diba? Glyza. Hindi lang Encantadia, guys. Mars. So, Dito sa Mars!
Na-plug pa yung ano, di ba? So, Sa Mars pala sa Studio 6 yung gusto kong puntahan, hindi pa na outer space. Lapit lang pala. Sabi ni, kumakatok si Camille, o tara na Mars! so thank you very much, Liza. Thank you. And can you please promote, of course, yung upcoming show mo for Encantadia. Siyempre, sa July 26 nasa Davao kami. So sa lahat ng mga Davaoenyos, abangan niyo po ang Encantadia. Ang apat na sa dire, si Ibaro at si Akil. At sana manood kayo ng Encantadia. Dahil malapit na. As in, kami hindi namin alam kung kailan ang exact date. Pero malapit na. Yun. So again, this has been another episode of Slumbox Series. Thank you again, Clash of the Casbo, and abisala sa inyong lahat. Kita-kita tayo sa Encantadia. Bye-bye!